isang malaking sindikato dito sa bansang Pilipinas. At eto, BBM, no? Kamakailan lang ho ay inilabas ho natin yung mapatungkol sa kanyang kalusugan. Yung sa Congress nga daw, ayon sa panaginip ko, panaginip na naman. Ayon sa panaginip ko, ay nililihim nga ng Congress itong karamdaman ni BBM. Pero ito talaga ay isa ng malala. So sa madaling salita, bilang na ang araw ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa sakit na kanser. Na yan po yung pilit na ayaw ilabas ng Congress kasi nga. Pero may hindi talaga maiwasan na hindi lumabas. At syempre kahit papano hindi naman 101%, hindi naman 100% na bata nor mga aso ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. yung ibang mga kongresista dyan. So lalabas talaga yung issue. So talagang ewan ko lang kung gaano katotoo yan. So yun yung mga pag-uusapan natin ngayon. At syempre, bago natin ito mapuntahan, o nga po pala mga banateros, mga kabiyaya, follow nyo po ang Facebook page ko na JG, yung unang JG ko na banateros ay wala na po. Dahil pinakialaman po ng magagaling. Ewan ko kung anong motibo nila. Pati yung Facebook ko ay tinarantado. Mga tao talaga walang alam mo yun, yung utang na loob na lang sana eh. Kahit papano, tas gagawan pa ako ng issue na kesyo ganito, kesyo ganyan. Buti na lang yung issue na ibinabato nila yung nagiging mas pogi ako. Charot. So wala na po yung Facebook page ko na JG Banateros, pero gumawa po ako ng bago ano nyo na lang yan, JG Guevara Banateros. JG na, may Guevara pa. Yun na lang po yung pakipollow nyo. Siyempre yung TikTok account ko na J Guevara na rin. Yan hindi tayo magsasawa na gumawa ng Facebook kahit tarantado. Excuse me. Kahit po tarantaduhin ng iba. Hindi tayo gagawa, hindi tayo mapapagod para labanan ng korupsyon dito sa bansang Pilipinas. So ganun talaga buhay. May mga ganyan talagang tao sa 10 ginawa mong mali. Tsaka may mga taong ganun, no? Na kahit mali na nila, pinagsisiksikan na tama sila. Kagaya lang ng administrasyon, di ba? Di ba kagaya ng administrasyon, alam na nilang mali sila, mali ang pinaggagawa nila, pero sige pa rin na pinamumukha nila sa taong bayan na na maayos ang ating gobyerno. So, kaya nga nakakalungkot mga banateros na kapag ikaw ay nag-stick lang or ikaw ay nanonood lamang sa mga telebisyon or sa TV at hindi ka lumalabas or hindi ka nagre-research sa mga tunay na nangyayari sa bansa natin, talagang parang magiging wala kang alam. Kung halimbawa ikaw ay TV lang, doon ka lang bumabase sa mga binabalita ng ibang mga bayaran na network ngayon o mainstream media, yun lang yung papaniwalaan mo, di ba? So kanina kasi may nakasakay kasi akong, shoutout nga pala doon kay driver kay taxi driver, kay grab driver na nasakyan ko. Pagpasok ko po, ang bunganga ni Banat Bay ang naririnig ko. Yung mukha ni Banat Bay ang naririnig ko. Kaya ako tawang-tawa at nagulat na rin siya nung bandang huli na mukhaan niya na ako na ang sakay niya pala ay isa sa mga pinakagwapo, putang ina. Pinakagwapo na isa sa mga membro ng Banateros Brothers. Gwapo na, yummy pa. Sabi nga lang. Pero Dax. Ay, sorry. Sorry. Dax yung itik. Ano ba English ng itik, di ba? Dax. Ay, ba pala? Pag may S, di ba marami? Oo nga pala. Hindi ko na suot pala yung yung aking relo. Ulitin ko, maraming salamat sa nagbigay nun Talagang grabe. First time ever ko pong nagkaroon ng ganung klaseng relo. Ba't ang gwapo ko ngayon? Nagpakulay lang ako ng buhok Di alam nyo, speaking of kulay ng buhok, nagpakulay ako kasi
Lumalabas na yung mga uban ko. So, syempre, balik alindog tayo para makabingwit ulit tayo ng chicks o chika bebe. Tawag dito, nagpakulay ako para matabunan yung uban ko kasi yung mga kamakailang mga buwan lang, araw, sobrang stress ako, sobrang daming problema. So ngayon, nawala na tayong problema, gawa ng nawala na yung peste dito sa bahay. Kaya yan, nagpakulay ang buhok at ngayon ayan ang kinalabas, ang kulay brown. Pero sa totoo lang, nung bata po ako, hindi po ako nagpapakulay ng buhok. Talagang ganyan ng buhok ko. Okay, kaso nung tumanda na, syempre naggano na at palagi nang bilad sa arawan. Tayo ay dating construction worker, isang magsasaka, kaya po naging yung buhok ko. So ngayon, pakulay tayo, okay naman, bumagay naman sa ating kutis punyeta natin. Kaya all goods. So bago ang lahat, eto, may papakita ako sa inyo. Ito yung madumi, nakakasukang realidad na nangyayari sa bansang Pilipinas. Katulad na lang ho nito. Katulad na lang ho yan. Okay, ang ganda ng ngiti mo, punyeta ka. Soldier recommends acquittal of Ressa. Si Maria Ressa po, over libel charge. Nakakabwisit po, dito sa bansang Pilipinas. Na yung, alam mo, diba, napanood nyo nung mga nakaraan na merong isang matanda na nagnakaw ng saging pero pinakulong. Meron din isang lalaki na sa sobrang kagutuman ng kanyang pamilya nagnakaw ho siya ng kalahating sakong bigas at yun naman din po ay nakulong. Hindi ko po sinasabing tama yung ginawa nila, yung magnakaw. Porket nagugutom ka, magnakaw ka, hindi mo pwede yun, no? At maling-mali ho yung mga ganong gawain. So, ang akin lang, bakit sa mga ordinaryong Pilipino, kagaya natin, napakabilis ng proseso. Napakabilis ng proseso ng paghahatol. Pero doon sa mga taong korap, sa mga taong nagkasala, sa mga taong kilala, makapangyarihan, may impluwensya, or may posisyon sa gobyerno, bakit ang hirap-hirap ipakulong? Or ang hirap-hirap kasuhan? Kagaya na lang ho nito. Ito po ay nagkaroon siya ng kaso na cyber libel. Over libel, no? So, tama ba? Cyber ba? Basta yun, meron siyang kaso. At ang masama nga ho dito, parang ang bilis ata na parang acquittal itong kaso niya na to. Parang, alam mo yun, yung tipong parang pahirapan pa. Parang questionable pa na kasuhan itong taong to. Una-una, ito kasi itong tao na to, nito si Maria Ressa, ay isang katulad ng budhi ni Attorney Claire Castro. Isa rin po itong fake news. No, isang sobrang fake news siya. So kung sa matuturing nga siya po ang queen of fake news in the in the Philippines. No, kaya ganoon, sobrang fake news nitong taong to. Ngayon, ito masakit dyan na realidad na nangyayari sa bansa. Katulad na lang nito ni Franz Castro na isang convicted child abuser, child abuser, at convicted po siya dyan sa kaso na yan. Pero bakit hindi nakukulong? Bakit itong mga tao na to ay pinapabayaan lang ng gobyerno? Bakit itong mga taong to ay hinahayaan lang ng gobyerno samantalang mga nagkasala sila sa bansa, sa batas natin? What if lang na itong mga to ay maka-Duterte or maka-Tatay Digong or kumakampi sa mga Duterte? Sa tingin nyo, malaya pa rin sila hanggang ngayon? Kasi isipin nyo, ito maraming mga tawag dito, maraming mga sumusuporta sa Duterte na nakakulong or ginigipit. Kagaya na lang yan, si number 1, ang una nilang sinampulan ay si Pastor Apollo Kibuloy. Diba? Siya ay isang talagang masasabi mo na may kita mo na talagang kung ano yung katangian ni Pangulong Duterte ay ganun din ang katangian
ni Pastor Apollo Kibuloy na makikita mo sa kanya yung pagmamahal sa bansa, makikita mo rin kay Pastor yung pagiging transparent sa tao, pagiging yung maalalahanin sa mga kababayan niya, makikita mo yan kay kay Pastor. Yung nga lang si Pastor ay hindi lang talaga din nagmumura. Yun lang yung pinagkaiba nilang dalawa. Oo, at si Pastor ay hindi babaero. Di ba? Alam naman natin yan. Sa atin normal na yung sabihan nila na babaero si Tatay Digong. Sabi nga ni Tatay Digong, kung ikaw ay wala ka ng mga asawa, anong gagawin mo dito? So pinagkaiba nila yon. Pero talaga, kung pagmamahal sa bayan, malasakit, 'di ba? Tsaka tapang. Ayan, makikita mo yan sa katauhan ni Pastor Apollo Kibuloy. Pastor Apollo Kibuloy. So makikita mo talaga yan, talagang iisa sila ng hangarin. Ngayon, kilala si Pastor na isa sa mga spiritual advisor ni Pangulong Duterte o sabihin na nating matalik na kaibigan ni Pangulong Duterte. O tignan nyo, nung hindi siya kayang pasunurin ng Administrasyong Marcos sa mga kagustuhan nila, unang-una tinake down or tinanggalan po ng prangkisa ang SMNI. Diba? Nung hindi sumunod si Pastor sa kagustuhan ni Marcos Jr. Obvious yun. Tapos binaboy pa ang spiritual na compound na KOJC. Sinaktan pa ang mga KOJC member. So, may kita nyo, katulad na lang nila Attorney Harry Roque. Attorney Harry Roque na bumabanat din sa Administrasyong Marcos. Asan siya ngayon? Diba? Nasa ibang bansa, nagtatago. Hindi siya makauwi dito sa bansa kasi nga talagang ipapakulong siya. So marami, katulad na lang yan nila Senator Chis Escudero. So hindi naman natin masasabing si Senator Chis Escudero ay DDS, hindi naman ho ganun. Pero tama ho yung desisyon niya na pinaburan niya or sinunod niya ang kagustuhan ng Supreme Court na i-archive ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Na yun ang isa sa kinagalit nitong Administrasyong Marcos sa kanya. Kaya kung ano-ano na lang isyong ibinabato. O katulad na lang din yan, si Bong Revilla, former Senator Bong Revilla, hindi rin nasunod ng kagustuhan nila doon. Unang-una yung mga bali-balitang parang binigyan daw ang mga senatorial candidate nung panahon ng 2025 senatorial election. Nagbubukod tanging si former Senator Bong Revilla ang hindi tumanggap ng pera na galing sa kaban ng bayan. At yung pamilya ni former Senator Bong Revilla na nasa Congress ay ganun din. No? Hindi pumirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So kapag, alam niyo yun, kapag again sa kanila, ang bilis nilang aksyonan. Kulong dito, kidnap doon, kidnap dito, kulong dito. So, tingnan, talaga napakaliwanag na kapag kakampi ka ng Administrasyon Marcos, katulad nitong mga to, at ayan pa, at marami pa dyan, marami pang may mga kaso dyan. Pero hindi nakukulong, partida mga convicted to. Hindi pala mga, eto lang, lalo na to. Convicted child abuser, pero malaya. Eto naman, kinasuhan, dahil sa ka-fake newsan, pero tinanggal din agad. Ganun no, ganyan nakakasuka ang realidad na nangyayari dito sa bansa natin, anak ng teteng naman. Hanggang kailan to? Yun yung katanungan dyan hanggang kailan natin gagawin, hanggang kailan tayo magtitiis. Sobrang hirap na po ang taong bayan sa mga nangyayari ngayon. Kaya dapat mag-isip-isip na tayo. Kaya etong kay Maria Risa dapat talagang makasuhan to dahil sa mga pinaggagawa nito. Ang masakit nga lang pinoprotektahan. Sino ba ang pumuprotekta? Yan ang di natin alam. Pero kung pagdudugtong-dugtongin nyo lahat, talagang magtatanto nyo kung sino yung pumuprotekta sa kanya. Sabi ko nga, kung eto ay maka-Duterte or sumusuporta sa mga Duterte, baka kulong na to kahapon pa. O sa talagang antimano na inanuan siya ng kaso, kulong agad yan.
Pero wala ay isa rin to sa mga lumalaban sa mga Duterte, 'di ba? So kaya malaya sila. Ganyang kalala ang nangyayari sa bansa natin. No, ganyang kadumi ang sistema sa bansa natin. Kaya mga banateros kailangan na rin natin talagang umaksyon or gumawa ng isang hakbang na para matapos na tong nangyayari na to. Talagang grabe na. Biruin nyo tong mga to, mga ano sa mga kaso to pero hindi nakukulong. Grabe, no? Samantalang tayo, ako, alimbawa na ako mag-fake news, tapos kasuhan ako, baka nasa kulong ba? Kaya ipapatay na lang ako eh. Intindi? Oo, so dito, lumipat tayo dito sa kabila. Oh! Grabe hindi kayo nag-iisa. Kasama nyo kami sa bawat hakbang ng maligayang pagdating. Lights, camera, action ba? Lights, camera ka, action pa. Oh, tindi ng ano, no? Ang tindi ng ganitong mga pangyayari. Oo, na mahal naman ni ate si ano. Ate, hindi mo ba naamoy yung amoy ni BBM? Kasi ito may mga bali-balita kasi na iba na daw ang amoy ni Pangulong Bongbong Marcos. Why, nakakabahala po yan kasi na the greatest ever, the best president ever yan, si Marcos Jr. Nasa kanya na lahat. Bri mo, saan ka nakita ng presidente na nakakausap mo yung tatay mo na matagal ng patay? Kaya talagang may tuturing natin siya na the best president ever. Oo. Maligayang pagdating. Alam mo naman talaga. Hindi kaya naiyak si ate dahil sa amoy ni Bibi. Ewan ko lang Okay, dito tayo. Sabi dito, wala po tayong maaaring tawaging krisis. Wala pa pala. Mr. President, gising na. Lumabas na kayo sa sarili nyong mundo. Nasa krisis na po tayo. Sabi ni Representative Eli San Fernando. Wala pa pala tayo sa krisis. So ibig sabihin yung pagmahal ng oil or ng gasolina, pagtaas ng presyo ng isda, manok, karne, or baboy, or ano pang klaseng karniyan, pagmahal ng gulay at mga produkto, ay hindi pa pala pasok yan sa krisis. Ang galing, no? So ibig sabihin, kapag etong nangyayari ngayon na nahihirapan na nga tayo sa sobrang taas ng bilihin, parang ang ibig sabihin ng gobyerno may mas matindi pang mangyayari. May mas matindi pang tinatawag na kahirapan na mangyayari. Kasi para sa kanila, hindi pa pala krisis tong mga nangyayari ngayon. Ang galing Iba din. Diba? Ang lupit. Wala pa daw krisis. Oo, hindi kasi alam nyo, si Marcos Jr. kasi, nasa planetang Mars yan. Yang nakikita nyo yan, ano lang yan, ginawa lang nila. Binili lang nila kay Aaron ba yun? Aaron Mars? Oo, yung matalino, yung mayaman, Aaron Mars ba yun? Yung gumawa ng AI? Oo, kaya wala siyang alam. Alam nyo, si Mr. President, ano man lang nangyayaring kapangitan na nagsimula sa administrasyon niya, si Pangulong Bongbong Marcos, wala siyang alam. Kahit siguro magunaw tong Pilipinas, wag naman sana mangyari, wala pa rin siya alam. Utangin yan no? Buisit. No, eto, sabi ni Senator Marcoleta, 2 weeks ago, sinabi ng Pangulo, mayroon tayong 50 to 60 days. Ano to? Buffer stock. 2 weeks pa lang ang nakaraan bakit biglang naging 110? Dikta, ano to? Dikta ng merkado o dikta ng kanilang kagustuhan na kumita ng ilimpak-limpak sa gitna ng pagdadalamhati at pasakit na dinaramdam ng ating mga kababayan. Ipakita ninyo sa libro
ninyo na 100% ng inyong supply nangangailangan ng Persian Gulf para lang akong naniniwala na kailangan itaas mo ng 110 pesos. Grabe no? Hindi, sa totoo lang nagpagas ako ha. Kasi yung big bike ko, hindi ko alam kung ilang liters, 12 liters ata. Dati nakakapag-full tank ako ng hindi umaabot lagpas ng 1,000. Misa nga, mga nasa 6 to 700 yung pag nagpa-full tank ako eh. Tangin na ngayon, yung ano ko, yung 1,000 ko, ano eh, konti na lang, kapos na eh. Konti na lang talaga. Yung mga click nga ngayon, ang full tank niya nasa 200 plus. Puta na, nagpo 400 to 300 na ngayon. Ang kawawa dito yung mga ani. Sa totoo lang, ang kawawa dito yung lahat halos kawawa eh. Oo. Eh yung mga mayayaman, wala namang pakialam yan. Diba? Eh paano yung mga grab driver, taxi driver, jeepney driver, mga grab delivery food, mga lalamove, Move-It, angkas, putang ina, ano pa kikitain ng mga yan? Kawawa yung mga yan. Sabihin na natin na na putang ina, biruin mo 26 magkano ba yung gasolina nung nakaraan? Sabihin na natin 20 pesos sa 10 litro ang itinaas ng gasolina. So sa 20, 'di ba? Magkano na yun? 200 pesos. 10 liters na gasolina, tig 20 pesos ang itinaas. So 200 pesos ang nawala sa kanila. Eh hindi lang naman isang beses lang Hindi lang isang beses magpagas. Eh kung halimbawa katulad niyan, taxi driver ka, kung saan ka napupunta, eh maya't maya ang gas mo niyan. So ibig sabihin, kung halimbawa sa isang araw makapagpagas sila ng 2 beses na tig 10 liters, eh di may 400 na nawawala sa kanila. Ganong kalupit yun. Grabe na to. Grabe na tong nangyayari sa atin. No? Hindi na tama talaga to. Nakakainsulto na. Eto pa. Sabi nito, wala pa po tayong maaaring tawaging krisis. Sabi ni Attorney Claire Castro. At ito naman ang sagot ng aking katukayo na si Jason Sa. Ang sabi niya, ano ba ang sinisinghot o binabatak ng babaeng ito? Kuya Will, paikutin ng ruleta at bigyan na ng jacket ang babaeng ito. Total, sagot na ni Kong Libiste yung gastos. Gago rin eh. Pareho na sila ng amoy niya. Tangina no. Alam mo, may napanaginipan ako dito kay Auntie Clara. Mamaya sasabihin ko sa inyo, mamaya. Ewan ko lang kung nailagay ko dito. Mamaya may napanaginipan ako kay Auntie Clara. Pangulong Marcos Jr. pinag-utos ang pagbuo ng crisis committee. At ang ina, meron na namang panibagong committee. Tapos gagastusan na naman ng pera ng taong bayan yan. Alam nyo yung mga binubuo-buo nila, puta na pera natin lang umiikot dyan. O tignan nyo na lang ganito. Yung nangyayaring impeachment kay VP Sara Duterte sa Congress na imbis gumawa ng batas o imbis na gumawa ng solusyon o mapag-usapan ng mga congressman dyan sa House of Representatives na maaaring makatulong sa mga kababayan natin, ang tinututukan nila impeachment. Alam nyo ba sa kada hearing dyan sa Congress, dyan sa House of Representatives, milyon ang ginagastos dyan. At pera natin yun. Ganong kalupit. Pera natin yun, hindi nila pera yun. Pinag-aaksehan nila ng panahon ng impeachment. So, hindi ko naman sinasabi na yung mga banateros, iniiwas talaga yung impeachment. Takot na takot talaga mga banateros sa impeachment kay VP Sara. Okay na yun eh. Nung nakaraan taon, nag-impeach kayo. Ngayon, sinabi na ng kataas-tahasan kataas-tahasan hukuman or Supreme Court na wala ngang basihan sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
ang inaano nyo yung death threat kay kay Marcos Jr. Puta na sinabi ni Bibi Sara, pakialam namin dun. Hindi totoo, wala kaming pakialam dun. Hindi kasuhan nyo si Bibi Sara, 'di ba? Yun, napakadali no, kasuhan nyo. Bakit hanggang ngayon buhay pa rin si Marcos Jr.? Kung talagang may balak si BP Sara na itumba etong si Marcos Jr., bakit buhay pa siya hanggang ngayon? Lalo ngayon na ini-impeach siya. 'Di ba? Eto na lang, isipin niyo maigi. Halimbawa, gusto niya talagang ipapatay or gusto niya talagang patayin si Marcos Jr. ni BP Sara. 'Di ba tamang pagkakataon na 'to ngayon? Kasi pinagtutulong-tulungan at ini-impeach siya. Tamang pagkakataon na to ngayon na para patayin niya si Marcos. Ba't hindi niya ginagawa? Kasi nga wala naman din talagang ganun sinabi si BP Sara. Sakto na may pagkakasabi . Kapag ako ay pinatay or kapag ako ay namatay, may papatay kay Marcos Jr. Threat ba yun? So, disclaimer correct me if I'm wrong. I-comment din sa comment section kung tama ba yung sinabi ko na pagkakabigkas ni BP Sara. Diba? So, kung gusto niya talaga ipapatay si Marcos, dapat doon pa. Ba't hindi niya ginagawa? Panahon na nga yung pag-impeach lang sa kanya nung nakaraang taon . Isa ng masasabi nating tamang pagkakataon yun. Diba? Yun, sige, sabihin na natin confidential fund na naman. Ilang beses na nga binanggit at pinaliwanag. At dahil nga dyan sa confidential fund na yan, nalaman natin yung laptop scam ni Saldico. So ano pa bang kailangan pang usigin dyan? 125 million? Putang ina, yung 150 million nga sa Comelec hindi nyo sinita . Saan napunta yon? Yung 150 million ng Comelec, binasura. Mas nakakagago yun. Biruin mo yung confidential fund ng Office of the Vice President. Diyan natin nalalaman kung sino yung mga matatawag na terorista sa gobyerno natin. Kung sino yung mga kurap. Katulad ni Saldico, di ba? Nalaman ang laptop scam niya sa pamamagitan yun ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Bakit yung sa Comelec? Ano bang naging tulong nun para sa atin? Wala. Puta na, binasura, 150 million. Ang yaman mo. Napaka mo. Biruin mo yung 150 million, ilalagay mo lang sa basurahan. Bakit yun hindi sinita? Eto na lang pinakamalupit. 4.5 billion confidential fund ni Marcos Jr. Saan ginagamit? Aber? Asan? Yung pera na ba yun na nagagamit sa maayos? Bakit mas dumami pa yung mga makakaliwa? Bakit sobrang grabe ang kawatan ngayon? Baka sabihin nyo fake news ako mismong si Marcos Jr. nagsabi na mahiya naman kayo. Diba? Yudipunggol naman Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo na about do sa flood control, diba? Kung talagang ginagamit niya yung confidential fund na yan, noon pa lang na-actionan niya na tong sa flood control. Kaso, paano niya nga actionan? Siya rin, dawit nga rin siya nga ni. Diba? Kaya ito si Auntie Claire, alam nyo, talagang, yung sasabihin ko nga sa inyo, yung napanaginipan ko. Mamaya ako sabihin, baka lumabas na rito . Hindi yan. Nandito ba yun? Yan yung kay Auntie Claire. Gusto ko yung kay Auntie Claire . Mamaya . So dito kasi si Auntie Claire. Ito panaginip lamang. Kada bakbak nito kay BP Sara. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 5 million to 10 million ang ibinabayad dito. Panaginip lang to . Wala tong katotohanan. May nakita nga ako na parang hinahamon niya si BP Sara ngayon ng debate. So, napanaginipan ko na nasa 50 to 30 million ang bayad sa kanya once na mapapayag niya si BP Sara na makipagdebate sa kanya. Grabe. Paldo Daya.
Dahil baka kahit man lang balatong konti dyan, no? 1,000,000 hindi ka parang na lang sa'yo, 5 piso na lang sa'yo yung 1,000,000. Diba? Balato naman yun. Puta na. Kaya pala, no? Kung isipin nyo, kung halimbawa totoo yung panaginip ko na kada babanat ka sa mga Duterte, may instant 5 million ka, kaya naman pala, mapapaisip ka na, kaya pala ang daming atat na atat, biglang nagsusulputan na bumabakbak kay BP Sara. Yun naman pala, may talent fee. Kasi isipin nyo, anong makukuha? Katulad na lang nung yung isang pinklawan na mukhang pala. Yung parang pang-araro yung baba. Yung si Lovely Granada ba yon? Dapat hindi Granada apelyido nun, dapat Araro. Ha? O bakit yun? Biglang sumulpot. Isipin nyo, anong mapapala nila sa kakabanat kay BP Sara? Unang-una, hindi naman siya hindi naman siya papakinggan ni BP Sara. Pangalawa, hindi naman siya papansinin. Diba? So, dumami pa yung basher niya ngayon dahil sa pinagsasabi niya. So, doon mo sa Congress, 'di ba? May mga first time ever natin na makakita tayo ng press con sa Congress. Although may press con naman, pero hindi katulad nito na talagang mayat maya ang banat ng mga kongresista kay BP Sara. So, yung sinasabi kong panaginip na kada banat mo kay BP Sara, may instant milyones ka sa kamay or sa bulsa mo. Parang mapapaisip ka nga talaga na may posibilidad na totoo. Diba? May posibilidad na totoo. Kasi biruin mo, utang na. Banat ng banat, wala ka naman napapala dyan. Dumadami pa yung nagagalit sa'yo. Dito naman tayo. Pagbagsak ka, PBBM, palpak ka, yari kami. Ano yung sabi ni Mayor Isko? Tama naman, pero kapag nagnakaw ang leader, ay mas lalong damay ang buong bansa dahil sa kinukuha niya ang pera na para sa taong bayan, lalo na ang mahihirap. Kapag lulong sa droga ang leader, damay din ang buong bansa dahil palpak ang kanyang mga desisyon dahil nga nasa impluwensya siya ng droga. Imagine, from president na galit sa addict to president na addict real quick. Gago. Ang tindi nun. Attorney Rowena Guanzon. Hindi totoo naman eh. Tingnan mo nangyayari ngayon. Kung kasi una-una, hindi kami nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan, ang kapatid, ang ate ni Pangulong Bongbong Marcos na si Amy Marcos na addict si BBM. Siguro, mapapaisip tayo na siguro ang ayos ng bansa natin kung maayos din ang pag-iisip ng leader natin. Biruin mo, presidente ka. Pinsan mo pa yung House Speaker. Hindi mo man lang na-control or bakit hindi mo na nalaman na grabe ang korupsyon na mangyayari? So, ibig sabihin, hindi ka nagtatrabaho. So, ibig sabihin, wala ka talagang kwentang leader. O talagang may impluwensya ka ng droga kaya wala ka sa tamang pag-iisip. Kaya tama tong sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon eh. Tama tong sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon na talagang ang hirap nun na ang leader ay may impluwensya ng droga. Wala. Kasi isipin mo, sino ba namang matinong tao na nakakausap mo 10 years ago na halos 2 dekada ng patay tatay mo? Hindi lang 2 eh. Sabi natin 3 or 4 eh, di ba? Ilang dekada na patay tatay mo, nakakausap mo ba? Tapos yung mga, eto may bago siya. 'Di ba? Yung mga teacher nagluluto daw ng pansit na tole-tolenada. Yung bagyo kailangan pang
lumapit sa kanya para maaksyonan pag nandito sa Pilipinas. Pagdadaan. Kailangan pang mag-logbook. Gago, di ba? Ano pa ba? Ano pa? Yung tubig ipunin, gagamitin sa tagtuyot. Di ba? So kung iisipin mo lahat yung mga pinagsasabi niya, ay, may tama to. May tama sa utak to. Wala to sa katinuan itong presidente natin, kaya ganyan. So, babalik tayo dun sa sinabi ni Amy Marcos na nagdodroga yung kapatid niya. Kasi nga, ang ugat ng krimen sa bansang Pilipinas ay droga. Kapag ang droga, parang puno yan eh. Pag nabunot mo ang puno kasama ang ugat, malalantayan, mamamatayan. So paano ba mawala ang krimen sa bansa natin? Bunutin mo or tanggalin mo ang droga sa bansa natin. Mawawala lahat ng krimen. Diba? Ganun kadali. Kaso, yung leader natin nagdodroga din. Di nga. nga. Ang galing ni Atty. Rowena Guanzon, no? Eto pa isa. Saan kaya kumukuha ng pera ng pang-files na, ng mga kaso etong si Trililing? O eto, basahin natin. Tangina mo talaga. Trillanes nagsampa ng panibagong kaso laban sa Brave 18 at mga host ng SMNI. Oy! Tangina, sino mga host to? Sino mga host to ha? Wait lang ha, tingnan natin ha. Oo. Kung sino mga host to ha, putay na. Mahirap to ha. Hindi ko nakita tong balitang to ha. May mga panoorin ko yan. Sino mga host? Ngayong umaga ako ay muling nagsampa ng kaso laban sa 18 ex-Marines dahil sa patuloy niyang pagkakalat ng kasinungalingan tungkol sa akin. Tingnan nga natin. Ba't Trillanes yung ano? Tingnan natin ha. Tanginang to. Mukhang kinasuhan ako ha. Mukhang kinasuhan kami dun ha. O, tingnan natin ha. Trillanes nagsampa ng kaso. Tingnan natin ha. Ay, ito. Ano to? 9 hours ago. Panoorin natin nga. Wait lang ha. Saan na ba yan? Walang ibang balita. 2 months ago ba't no views? Tingnan natin kung sino yung sinampahan niya ng kaso. Panoorin nga natin guys. Bigla akong nagkaka-curious dito kay kay Trililing ha. Sino sinampahan ng kaso nitong kupal na to? Kupal ka ba boss? Hindi yan. Panoorin natin to ha. Tayo naman kung sinampahan ako ng kaso ha. Host ng SMNI kasi kami nag-interview sa kami ang nag-interview sa 18X Marine. So panoorin natin. So ngayong umaga po ay muli ako magpa-file ng cyber libel charges laban dun sa 18 ex-soldiers. Ito ay bunga nung kanilang mga interviews after nung kanilang press con. Puta na, naglag pa. Laban sa kanila. Yun po. Sino-sino? Sino-sinong mga host yan? Na yun nga, na nagbigay ako ng pera sa ICC, na tumanggap ako ng maletang pera at kung ano-ano. Na lahat ng minention nila about me doon sa kanilang affidavit, doon sa kanilang press con, doon sa kanilang mga subsequent interviews. Bawat isang occasion na lumabas sila at nagsalita at nagbigay ng kasinungalingan, lahat ito ay kakasuhan ko. Diba? Dami pera Doon sa akin talagang it's a lie. Uy, diba? It's a lie. And they know that. It's a lie. Pero kapag ikaw nagsasalita, tama. Pag laban sa'yo, it's a lie. Ang galing ha. Importante, within the next few weeks, mabubuo na yung picture. Kasi may mga dati silang kasamahan na naalokan din. Naalokan ng pera para lumabas. Aba. So, within the next few weeks,
mabubuo na yung kwento na ito. Aba. At meron na sa kanilang iba na Aba. na bumibigay na at malapit na magsabi ng totoo. Kita mo, may ka-fake news na agad siya. Marami na, may mga Brave 18 Marines, may mga bibitaw na daw sa inyo. Yan po yan. Yung sinasabi niyong naalukan din ng mga kasama nila. At least 5 yung no. Mga dating para lumabas. Forward natin Meron na umamin na yung mga isinulat doon sa original affidavit nila. Hindi dapat wala silang ipinangamba. Suhan din ako. Sir, just for clarification, sinabi niyo na nakatanggap pa yung iba sa 18 Marines ay Ayaw sabihin. Anong gagawin ko? So hindi na hindi ko makita at wala namang sinabi kung sino yung mga na yon. So sino yung pinapatungkulan nitong kupal na to na mga host ng SMNI. At kung kami naman yon ng Banateros, di wow. Tsaka Trillanes, ang kasuhan mo si Banat Bay lang. Si Banat Bay, si Boss Dada, si Coach Oli, mga mapepera naman yun eh. Wag kami nila Judea, ni parang RJ, Sir Jack. Ako, wag kami, maihirap lang kami. Wala tayo lang nilaglag yung mga kasamahan gago. Si Banat Bay, Dada, si Coach, yan, okay lang kasuhan mo. Mapipira yung mga yan. Wala pa sa social media tuloy. Wala pa sa social media mga mga rich kid na yan. Kami, kawawa kami, tingnan mo. Ang baba nga ng revenue ko ngayon sa YouTube. Nasa 13,000 lang. May mga nagdadasal kasi na, uy, bumagsak ka na, Jay, bumagsak ka na. May mga ganun kasi, may mga tao nagdadasal, kaya kailangan na nating magtrabaho ulit, no? Marami dyan Pag hindi mo na pagbigyan sa gusto, yun, ipagdarasal ka na bumagsak. Pag di mo na pautang, nagagalit. Pag hindi mo na ibigay ang gusto, galit. Yan. So, gano'n na, Trillanes. Wala kung sinong SMNI host, sino. Tsaka, wait lang bakit mo kakasuhan ang mga host? Putang ina, nag-i-interview lang naman yung mga yan. Gago ka ba? Ando na tayo sa punto na, sige, kasuhan mo yung Brave 18. Pero yung host, kakasuhan mo? Ang lakas ng topak mo na nun. Katarantaduhan mo na yun, no? Nag-i-interview lang yung mga yun, kakasuhan mo, kagaguhan. Dito tayo. Ito, ano to? Claire, tila sinalungat ang paglalarawan ni Marcos Jr. Wala pa po hindi, nabasa ko na to Dito tayo. To. Ako na lang palagan mo, Yusek Claire. Ano to? Claire Castro, hinahamon rin ng debate si BP Sara. Putang ina. Ulul. Una-una, hindi para ibaba ni BP Sara ang dignidad niya sa katulad mo, Auntie Claire. Pangalawa, ang may humahamon sa'yo, ayaw mong labanan. Unang-una kang hinamon ni Atty. Rowena Guanzon ng debate. Hindi mo nilabanan. Tapos ikaw may gana kang manghamon kay BP Sara. Labanan mo muna si Atty. Rowena Guanzon. Baka nga kahit kay Banat Bay, mga motik Diba? Malutikiya nga hindi ka nakaubra. Mataas lang ang respeto ng tao na yon doon sa show, kaya hindi ka niya masyadong binakbakan. Pero try mo kasi si Atty. Rowena Guanzon. Puta, ang lakas ng topak mo naman. Tsaka anong tingin mo sa sarili mo? Sikat ka na? Na para makipaglaban sa'yo ng debate si BP Sara. Who you, motherfucker? Gago ang puta, lakas ang tama. Ito. Claire Castro, hinahamon na rin si BP Sara ng debate. Kay BP Sara mukhang hindi nga lalaban kay Lovely Sa akin pa kaya. Anytime basta hamunin niya ako, walang problema. Usap tayo kung anong plano ng pagiging president mo. Putang inang tong mga to. Antindi mo rin talaga, Marcos, no, na pagsama-sama mo yung mga may saltik. Miroy mo si Trillanes, yung pare,
si De Lima, si Chocno, si Ngiwe, si Percy Paloma, si Franz Castro. Tapos eto may bago, si Lovely Granada na mukhang pala. Tapos si Claire. Sino pa? Ang dami pa eh. Diba? Ang daming yan, dami na. Nakakapilib din no, yung mga basurang tao na pagsasama-sama ni Marcos sa isang grupo. Ang tindi. Iba din. Ito. Kung meron mang bago sa Pilipinas, ito ay sistematiko at malawakang pagnanakaw sa pondo ng bayan. At mga magnanakaw ay nagtatakipan at marami anti-corruption kuno na nananahimik dahil sa galit at takot nila sa isang tao ay mas maging maigting kesa sa kapakanan ni inang bayan. Ganyan naman eh. Sa tutuusin to, tama naman itong sinasabi ni Atty. Baligod. Biruin mo yung mga yung mga nagsasabing anti-corruption. Putangin na sila din mismo yung corrupt eh. Diba? Tingnan mo si Marcos Jr., tingnan mo si Martin Romualdez. Diba? Talagang, alam mo yun, yung mga, yung mga pare, maka-juice daw sila. Pero putangin na, ang pinagtatanggol, sino? Yung mga adik. May kilala ako, may kapitbahay ako dito na kung magsimba, simula sa pintuan pa lang ng simbahan hanggang sa makarating sa altar nakahudluhod. Matinding mataimtim magdasal. Pero pagdating sa bahay nila, kung kani-kanilong pamilya ang sinisira, pinag-uusapan, chinichismis doon, dito, ganyan. Maraming ganyan banal-banalan. Kaya nga, banal na aso eh. Lalo-lalo na sa gobyerno. Kunwari, malinis sila. Wala silang kasalanan. Hindi sila kura. Putang ina, yan pa yung mga talagang demonyo dyan. Kagaya ng ito, yan yung mag-amang Marcos na yan. Panginang niya, kaya tama lang to eh. Ano naman to? PBBM sa mga Pilipino, magtipid, tumulong at huwag magpapakalat ng fake news. Ang nasisi pa kami. Nasisi pa nga. Ayop na yan, nasisi pa nga. No, nasisi pa tayo. Sa bawat isa sa atin ay may magagawa namang paraan para makatulong, magtipid man, magtulong sa kapwa o kahit sa pamamahagi ng tamang impormasyon at hindi pagpapakalat ng fake news. Anong fake news doon? Mataas naman talaga gasolina. Gago ka ba? Ulol. Gago eh, no? Lakas tama yan. Anong pagpapakalat ng fake news? Una-una yung nagpapakalat ng fake news, nasa hanay nyo lahat. Yung mga vlogger, diba? Yung mga vlogger na sumasahod, di umano, galing sa pera ng taong bayan. Yung katulad niya, nilakla, Castro. Sila yung matindi magpakalat ng fake news eh. Biruin mo, problema sa flood control, sinisisi nyo sa mga Duterte. Bakit? Si Pangulong Duterte pa rin ba ang presidente ng Pilipinas? Tapos ikaw lagi yung walang alam? Di wow. Papakalat ng fake news. Kayo lang gumagawa nun, mga ulul. Ano to? PBBM admin slate. Dream team for 2028 election. Sino to? Andito si John Vic, si Abante, si Kokey, si De Lima 2.0, Sandro Marcos, si Vince Carter, hindi, si DPWH Vince Dizon, Ralph Recto, The Batman, si Tambaluslos, tsaka si Pinsan Ngagba. Napasama pa si Rapi Tulfo dito ah. Putang ina kung ito lang magiging dream team. Baka dream ng demonyo to. Minsan hindi namin pinangarap na magkaganyan. Ito pa nga lang di ba? Etong dalawang magpinsan pa nga lang nangangamote na yung Pilipinas. What if pa kung manalo yung mga yan? Puntang inang yan, wag na uy. Kagaguhan na to. Anong pinsasabi nito? Tariela, plano na umanong magretiro.
kung magiging Pangulo si BP Sara. Ay, bobo. Tarantado, kada namang talaga, kada may papalit na presidente, pati ikaw, papalitan din naman. Gago ang puta. Tsaka una-una, hindi ka kawalan. Ang ina mo. Ay, Jay Tarali. Puta na, Jay pa pangalan mo. Nakakahiya kang hayop ka. Una-una, kung magretiro ka, hindi ka kawalan. Sino ka ba? Putang ina to mga piling kawalan sa bayan. Yung trabaho mo nga, hindi mo masolusyonan hindi mo magawa ng maayos 'Di ba? Tapos piling importante ka? Lol. Gago ang puta. Ayop na to. Kula mo naman napaka-importante niya puta. Kahit magretiro ka o ngayon pa lang magretiro ka na wala kaming pakialam. Bakit pag nagretiro ka, ikakayaman ba ng bansa namin? Mawawala ba korupsyon sa Pilipinas? Ha? Pag nagretiro ka? Puta na kahit mamatay ka, wala kaming pakialam sa'yo. Gago tong hype na to. Bobo lang Kahit mamatay ka bukas, wala kaming pakialam Ewan ko dito sa mga garapatan ni Marcos. Bisa nga Marcos, asikasuhin mo nga to. Wala na sa hulog Gago ang puta. Ewan ko sa'yo, Jay Tariela. Ano to? Kamara naghain ng resolution upang pangaralan or parangalan si dating Speaker Martin Romualdez. Putang ina, ganyan kalupit ngayon. Yung mga kawatan pa yung papangaralan. Putang ina, ang dami na nagsabi na etong magtito na to ay sila yung mga kawatan sa bansa natin. Putang ina, sila pa yung paparangalan ngayon. Lupit. Kakaiba talaga kayo. Grabe. Lapit. So, dito na tayo. Eto. Ang mga naging presidente daw ay bumabagsak ang health after their term. Tulad nila GMA, ERAP at Digong. Si BBM magkakahalahati pa lang sa termino niya pero parang isang ubo na lang sa sobrang dry at payat. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo. Na nung panaginip natin nung nakaraang video, na sobra na nga daw lala. Parang nag-aantay na nga lang daw. Pilit nga parang ipinapanalangin na lang daw ng iba na matapos na lang ni Marcos Jr. yung termino niya. At sa oras na kung mahalimbawang mamatay si Marcos Jr., itatago sa publiko, hindi ipapaalam. Halimbawa, bukas, wag naman sana, hindi naman natin pinapanalangin, no? Hindi naman natin pinapanalangin na mamatay na si Marcos Jr. Oo, ang punto ko dito kung halimbawa lamang, halimbawa bukas mamatay na siya. 'Di ba? Halimbawa bukas mamatay na siya. Hindi ipapaalam 'yun sa taong bayan. Halimbawa ngayon may 3 years pa siya. May 2027, 2028, may 2 years pa. 'Di ba? May 2 years pa si Marcos Jr. na bubunuin sa termino niya bilang pangulo. Kung mamatay siya bukas, itatago daw sa publiko. Pero yan lamang ay isang panaginip. At yun nga, iniiwasan nga mabunyag. At alam na daw sa buong Kamara, sa buong Congress, kung gaano kalala ang sakit ni Marcos Jr. sa cancer. Kaya ito ay tuyot at sobrang payat na. Diba? So talagang talagang parang alam mo yun, parang sa katawan ng tao parang makinarya na lamang ang bumubuhay sa'yo. Pero hindi naman natin pinapanalangin na mamatay na si Marcos Jr. Hindi tayo ganun kasama.
So, yun na nga mga banateros, eto nga may sasabihin na ako sa inyo. Kasi may isang na talagang pinagtatakahan mo na bakit parang walang pakialam si Marcos Jr. sa nangyayaring krisis sa bansa natin. Pagtaas ng presyo ng mga bilihin at paglala ng korupsyon. Nanaginip ako mga banateros. Ang panaginip ko ay ganito. Kontrolado pala ng isa sa pinakamalaking sindikato sa bansang Pilipinas. Etong si Marcos. Panaginip lang to ha. Kaya hindi siya pwedeng gumalaw. No, hindi siya pwedeng gumalaw para labanan ng nangyayaring nakawan at pati rin naman siya ay nakikinabang. So sa madaling salita, may isang sindikato or may hindi ko alam kung isa o marami, pero may malaking sindikato na kumukontrol kay Marcos Jr. Kaya kung mapapansin nyo, bakit parang wala siyang pakialam sa nangyayari sa atin? Wala siyang sasabihin niya nga kung ano-ano lang binubuka ng bibig niya eh. Ang masaklap pa nga dito ay etong ang kalusugan niya. Na talagang konting-konti na lang, parang masasabi mo ng bilang na ang araw niya. Dahil sobrang lala na daw talaga ng cancer nito ni Marcos Jr. Hanggang ngayon nga hinahanap natin yung resulta sa St. Luke's, hanggang ngayon wala pa rin. So ibig sabihin, yung mga nakaraan na mga balita na namamataan yung helicopter ng Malacanang or ano bang masasabi doon? Ano bang tawag doon? Na dumudong ka sa itaas ng St. Luke's. So, ibig sabihin, matagal na rin talaga na may sakit na si Marcos Jr. At dahil ito, at mas lumala ito dahil sa droga. Yan lamang lahat naman yan, mga banateros, ay isang pawang panaginip lamang. So, ibig sa madaling salita, walang katotohanan. At kayo na yung bahalang manghusga kung ano ba talaga. Kung tama ba talaga na itong si Marcos Jr. ay kontrolado ng isang malaking sindikato sa bansa natin. Kasi kung isipin nyo sa gasolina na lang, sinasabi nila na wala daw sa gas. Pero obvious naman ng biglang pagtaas ng gasolina. At bakit parang, alam mo yun, parang, hayaan mo sila. At ang malupit pa rito, yung mga businessman na katulad na lang niya na itinuturo ni Kiko Barsaga na founder or leader ng korupsyon or ng sindikato sa Congress or sa gobyerno natin, ay walang iba kundi si Ricky Rason. Enrique Rason, hindi ako nagkakamali sa pangalan niya. Hindi kaya si Enrique Rason din ng kumukontrol kay Marcos Jr. Or baka magkasama sila dahil sa nangyayaring korupsyon ngayon. Tsaka ang pinakamatindi pa rito, yung mga kriminal na nasa gobyerno hindi pinapansin, di ba? Doon tayo nagtataka na walang nakukulong. Ang dami nang nilabas ni Saldico na dokumento mapatungkol sa korupsyon. Nakasamahan nila yun. Ilang taon nilang kasama si Saldico. Tapos lumabas pa si Gutesa. Lumabas pa ang 18 Marines. So bakit, diba? So napapaisip na tayo na putay na mukhang talagang nasasakop na tayo ng sindikato dito sa bansang Pilipinas. So yung mga banateros, mga kabiyaya, ano pong maikukomento nyo sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang niyo po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So ano pong may kukomento nyo, comment nyo na lang dyan. At yung pag-like, pag-share nyo sa bawat video ng buong Banateros ay napakalaking tulong po nun. At mas mapaparami pa po ang makakapanood sa mga video ito. So yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi.